Parang ang hirap ng happiness. Parang, parang mas marami akong tumatatak na sadness. Nung bata ka? Di ko naman papayakin. Ang galing-galing ko, diba? Ano ba? Pangalawang picture. Pangalawang picture ba yan? Can you say about this picture? Oh my God. Siguro namimiss ko lang talaga yung mga moment na yun. Mga moment na ang dami nagsastruggle, pero kami parang ang gaan namin. Sige, unahin mo na ako. Last day mo na bukas. Ikaw? Sabihin sa akin. Oo. Kaya mo nabibiling ko sa'yo, huwag mong pabayaan yung mga bata. Anak ng bata. Kasi yung pamilya ko, si Marius, lahat. Papasa ko sa'yo yung haba ng patience ko. Kailangan matutunan mo yun. Kailangan mo mag-training. Hello mga te! Ayan. Oh, wow. Na-miss nyo ba kami sa screen ng ganito? Together again. Together again. Na kunwari, mabait. Tapos mamaya, saan mapupunta? Pero ibang level to, te. Dahil level up yung kwentuhan natin. Yung araw na to. Tinitignan pala kita, natatawa na ako. Hindi naman. Oo. Kasi iniisip ko kung ano pang pwede natin pagkwentuhan. Dahil napagkwentuhan na natin anything under the sun. Oo. Pero ito, this time, level up na itong gagawin natin kasi gusto ko, yung mga konting alam ko lang naman sa'yo, malaman din nila. Oo. Dahil una gusto kong pagchismisan ka. Wow. Pangalawa, alam mo, kahit ganyan yan, inspiration yan, libre mo ko Starbucks, ha? Wow. Super inspiration siya, kaya may naisip akong bagong content. Okay, diba? ano yung bagong content? Happy ko to mag-isip, kasi ikaw lagi yung buena mano, para swerte yan. Ang tawag sa content na to ay Pick Your Story. Your story. Oo. Pick your story. Meron akong kinuwang mga pictures mo. Pictures na related sa'yo. And pagkwentuhan lang natin anong meron dun sa picture na yon. Oo. Tapos uuriratin kita. Mga ganyan. Kaunting kwento lang naman. Let's see lang. Kung ano, huwag kang kabahan. Bayad ako Parang tayo ng black and white, no? Oo. Para kunwari seryoso. Parang pinag-usapan talaga natin ito. Oo. Ready. Pero parang nararamdaman ko, magkikwento ka dito. So, ready ka na? Oo. Walang sapo ka na. Sige. Oo. Balik na magpe-present ako ng mga pictures, tapos sasabihin mo lang yung story about that picture. Okay? First picture. Ayan. Siyempre, papakita ko muna sa'yo. Tada! Wow! Talagang mula pagkapanganak, ipapakwento mo sa akin. Ayan. Hindi naman, what's behind this picture? Ano yan? Commercial yan ng Tender Care. Ah, wow! Oo. So, bata pa lang ako, gusto na akong pag-artistahin talaga. So, inuna yung commercial. So, yan yung photoshoot ko sa Tender Care noon. So, ikaw talaga yung batang nasa karton? Ha? Di ba may bata doon sa karton ng Tender Care? Alam mo, marami kasing commercial ng Tender Care. Kaya, marami ng batang nagdaan. So, hindi ko na alam kung sino din ako doon. Oo. So, ito yung commercial mo nung Oo. Nung Tender Care. Sabi ng mama ko, yun. Ah, talaga? Kasi lagi na ako bini-VTR noon pa lang. Oh. So, feeling ko nanay ko talaga gusto mag-artista. Pinasa niya lang sa akin. Artista ka. Frustrations. Frustrations. Naniniwala ka ba doon na minsan yung frustrations ng mga nanay? Pinapasa. Oo. Oh. So, yun. Pwede naman si Tito sa Mr. Clean. Pero bata pa lang, marunong na ako tumawa sa camera. Di ba? Oo. Ano ba, Ate, at this point of your life, pag nakikita mo yung mga baby pictures mo, yung mga times na parang ang peaceful ang everything, what comes to your mind? Gusto ko maging baby, tas alam ko yung nangyayari. Talaga? Alam mo yung feeling, di ba pag baby tayo, hindi natin alam nangyayari. Ano kaya kung bumalik, naisip ko lang, weird to naisip ko lang bumalik na, ano kaya kung baby ako, tapos karga-karga ko, tapos habang karga ko, nakikita ko yung mga nangyayari, alam ko. Yung ganun, gusto kong ma-experience, pero syempre di naman talaga pwede yun, tsaka imposible yun. Pero wala lang, na sagi lang siya sa utak ko. Yung parang feeling mo, alam mo lang lahat na nangyayari. Gusto ko lang alam ko yung nangyayari, kasi wala na akong maalala eh. Wala ka lang naaalala. Oo, parang sarap kasing balikan ng pagkabata. Oo. Dahil nasabi mo yung wala kang maalala, ano yung favorite memory mo? Favorite memory Yung alam mo, pag nagli-linger sa'yo, parang it brings so much happiness. Parang ang hirap ng happiness. Parang, parang mas marami akong tumatatak na sadness. Nung bata ka? Hindi ko alam kung, di ba minsan di mo naman napipili yun kung ano yung memory na tatatak sa'yo. Pero wala akong masyado maalala eh. Maliban dun sa bata ako, umiyak ako kasi hindi ako napagbigyang manood ng ula. Ano? Judy Ann. Ula? Yun, sobrang iyak sorry ko nun. Yung Judy Ann kasi Okay, Esperanza. huwag yun ang ano eh. Ayos Esperanza na kasi inabot ko. Talaga?
Talaga? Grabe ka. Sobrang bata ko pa noon. Ula, dahil hindi ka pinamanood saan? Sa TV. May TV naman May kayo? TV naman kami noon, pero iyak ako na iyak. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lalim ng iyak ko noon. Ba't ba hindi ka pinayagan? Naaalala ko. Dahil gusto nila ibang channel. Ganun lang kasimple. O diba, yun lang yung mga problema ko dati. Dati? Oo, yung mga ganun lang. Diba, yung ano yung mapanoorin mo, pag hindi nilipat, dun ka lang umiiyak sa mga ganung bagay eh. Oo. Diba? Ibang level lang ngayon, ano? Oo. Ula, hindi ko alam yung ula. Ano? Sige na, Ula hindi ba ko na yan? ba? Hanapin nyo kung ano yung ula. Baka mamaya sariling palabas niya lang yun. Hindi ko alam kung ilang taon ako noon, kung mga 4, Pero may mga ganun talagang memories eh. Parang kahit ilang taon na lumipas, parang kang fresh pa rin sa utak mo. Oo. Diba? So ayan, ito si Baby Cara. Next, itong picture na to, te. What's the story behind this picture? Aga ko naman papayakin. Ang galing-galing ko, diba? Ano ba? Pangalawang picture. Pangalawang picture ba yan? Umiiyak ka na. Okay, cut, direct. Paki-camera dito. O ano? Patayin kita mamaya. Huwag kang ganyan, naiyak. Huwag na tayo mag-vlog, mag-merienda naman tayo. Oh. Si Papa kasi to. Tapos nagre-rent lang kami ng bahay niyan. Tapos, ito yung memories ko nung bata ako na complete kami magkakapatid siya. Okay na okay kami lahat. Yung magkakasama kami. Wala pa kasing Jella this time, no? Ayan. Talagang magkakalaro lang kami ng mga kapatid ko. Tsaka ako, kasi ever since, bata pa lang ako, may attitude na ako na na mapagmahal talaga ako sa mga kapatid. Oh. Yung tipong halimbawa kakain sa restaurant, lagi ko talagang pinagtatabi. Itatabi ko talaga, hindi ko uubusin yung pagkain. Itatabi ko talaga siya. Tapos, iuuwi ko sa mga kapatid ko. Lagi ako may take out. So, yung pag-take out ko ngayon, namana ko siya before pa na mapagmahal talaga ako sa mga kapatid ko. Na gusto ko pag ano yung meron ako, meron din sila. Ganun. Ito yung naalala Parang narinis ko lang yung mga bonding moments. Ano ba? Yung payak. Ayan, oh! Sige. Alam mo ako, ang naalala ko tuloy na kwento about this, no, ma-share ko lang. Yung dati daw, si tita nagkikwento eh, kasi, ikaw di ba nag-help sa family mo. Meron daw kayong tinapay na hati mo daw yung sa 10 para makakain lahat. High school na ako noon. Wala kaming kapera-pera kasi wala kaming pambayad ng tuition ko. Pinipilit ni mami na mag-private ako kahit di naman talaga kaya. So, pinipilit mag-private. So, hirap na hirap kayo magbayad ng tuition. So, ang ending, hindi na ako nakapag-aral. Nag-stop ako sa pag-aaral. Tapos, wala na kayong makain kasi wala ding work. Ganyan. So, ang bumubuhay lang sa amin nun yung lolo ko. Hindi din naman... Si Papa. Si Nine. Si Nine. Oo. So, yun yung time na yun na walang-wala talaga kami. Na down kami. Tapos, di kami nakakabayad ng bahay. Pati pagkain wala. So, may one time na bumili ako ng tinapay. Tapos hinati-hati ko na lang yun para makain kami. Was there a time ba na na naisip mo or you have questioned God na bakit po kami ganito yung buhay namin? Bakit yung iba Hindi, never. Never? Kasi hindi ko nga alam kung bakit di ako mareklamo talaga. Pero ang naaalala ko nun lang, na lagi ako nagpe-pray na sana po yumaman kami. Kasi? Saan nagagaling yung hugot? Kasi na-experience ko yung nagugutuman ka, wala kayong bahay, tapos yung mga kaklase mo, may baon sila, ikaw wala. Tapos, pag nakikita mo sa school, parang sila yung well-off, tapos kami parang, yung nakikiano lang ako, ganun. So, lagi ko pinipray sana po yung mama na kami. Tapos minsan, pag ang tagal, ba't po ang tagal? Ganun. Pati kay Lord, mainipin ka? Hindi pa rin po kami nagkakapera. Kahit po sana, makalipat lang kami ng bahay, yung mga ganun. Yung mga talaga? Nabully ka ba ever? Oo. Nabully ako. Talaga Artista na siya ngayon. Talaga? Pero, oh my God! Sino yan? Dial mo. Sabi ko. Si konsehal na siya ngayon. Konsehal ka pa ngayon eh. Hi, sir. Pero hindi ako hindi ako galit. Paano ka niya nabully in what way? Sa itsura mo yan? Ako walang bumuli sa akin. Nung elementary kami, pandak-pandak, yung mga ganun. Liit-liit mo, ganyan. Yung ganun, lagi siyang ganun. Yun lang naman yung bully na naranasan ko. So, tingin mo, yung pagiging, alam niyo kasi siya, sa lahat ng gagawin niya, kailangan package siya. Naiisip niya yung mga kapatid niya to be with that plan, with her. Tingin mo, dahil din yun sa mula nun, sa hirap, kasi sama-sama kayo. Parang hindi mo kayang lumipad without them, or paano sila? Hindi ko ma-explain kung bakit, pero ito talaga yung puso na meron ako eh. Yun talaga eh. Kahit anong gawin mo dyan, hindi ko kayang Do they have the same heart as you? I hope so. Siyempre, yan naman ang wish natin lahat na kung ano yung binibigay natin. Sana, hindi man kapantay, pero ma-receive din natin. Siyempre, wish natin.
Ewan ko, syempre di naman natin nababasa ang puso ng bawat tao, pero sana, di ba? Nagtampo ka sa kanila ever? Ay, lagi kami nag-aaway. Lagi. Pero ako kasi hindi ako mapagtanim eh. Kahit nag-aaway kami, never kong tinatanim yun. Kasi naisip ko, ganun talaga yung buhay, hindi naman perfect eh. So, ba't ako magtatanim ng galit? At saka ako lang din yung mabibigatan. So, ba't ako magtatanim? At saka hindi mo sila matiis? Oo, tsaka yun talaga, malambot talaga yung puso ko. Wala na siyang argue. Yun talaga yung puso ko. Ito pa lang yan, siksi. Kaya nga At ang cute-cute nyo rito, te ha. Sa itsura mo rito, parang may naiisip ka ng hindi magandang kung paano susurvive. Nakangiwi ka pa dito. Okay, next. What's the story behind this? Andyan ka nun. Nasa, ano tayo niyan? Thailand? Brunei. Brunei. Ayan, nasa Brunei kami niyan. Tapos, malambing kasi talaga si Lloyd. Tapos ako, hindi ako malambing, alam mo. Ayoko ng mga yakap-yakap. Never tayo nagyakap. Ay, oo naman, baklaan. Ano ako, kasi tough love ako pinalaki. Hindi ako yung niyayakap talaga, tsaka inahalikan ng nanay ko. So, naiilang ako kapag may mayakap sa akin. Ito si Lloyd, bigla na lang ako niyakap sa pagtulog. Kaya nakatalikod ako dyan, tinan mo, siya lang yung mayakap. Ako yata nag-picture nito. Dalang sweet nyo. Oo, niyakap niya ako bigla. Pinicturean mo kami. And nilagay ko siya rito because gusto kong ma-share mo sa kanila. Siyempre, bukod sa akin, kung nakipagsuntukan akong patayan, you know that Lloyd is isa sa mga kaibigang tulad ko rin, I mean, sobrang protective sa'yo. So, paano yung unang araw na nalaman mo wala na siya? Andun ka nun din, kasama tayo. Sobrang nabigla ako noon kasi nag-chat-chat pa kami na magkikita kami, ganyan. Tapos na hindi natutuloy. Tapos parang shock na shock ako. Ang una agad sumagi sa isip ko noon, shit, sana nakipagkita ako pala. Yun ang naging regret mo noon. Oo, na bakit pinatagal ng pinatagal. Yun. So sabi ko parang, OMG, nabawasan ako ng genuine friend. Kasi hindi naman talaga lahat ng kaibigan mo is genuine eh. Totoo. Hindi mo talaga maaasahan lahat. Pwede mo silang makasama, pwede mo silang makatawanan, pwede mo silang makakwentuhan, pero hindi mo talaga mahahanap agad-agad or hindi mo malalaman kung totoo ba sa'yo o hindi. Yun, matetest mo sila by time at saka sa mga pagkakataon na down ka, dun mo malalaman yun. Correct. Kung hanggang saan nila ikaw kayang ipaglaban, ipagtanggol, at samahan. And yun, naramdaman mo lahat kay Lloyd? Oo, naramdaman. So parang feeling mo na nawala siya, tush. Oo, parang ay, sobrang laki. Paano na? Oo. Yan, yung sweet kasi nila dito, sa Brunei ito eh. And alam niyo off the record guys ha, ito yung unang out of the country experience ni Lloyd. Brunei. Tapos doon niya na halata, ang sarap palang magbiyahe-biyahe. Oo, kaya lagi tayo magbiyahe. Correct. Nagsunod-sunod naman siya. Nagsunod-sunod, di ba? Kasi ang nauna nito, Cebu. Delivery na tayo sa Cebu. Tapos delivery mo siya sa Brunei. Yung Cebu, biglaan yun, di ba? Oo, biglaan yun. Yung nagplano tayo ng gabi, sabi niya kailan, sabi niya bukas. So, sige, tara. Tapos nasundan ng Brunei, ito yan. Ayan, hi Lloyd. Yung kaibigan mo umiyak na naman. Dalawin mo siya. Okay, next. naman, dalawin. Kwento mo or what can you say about this picture? Oh my God. Sino muna siya? Ang gwapo, di ba? My brother. Hindi ako makapag-share ng story about him kasi itong bagay na to is a very private matter. Pero if you wanna remember him on beautiful things o sa magagandang aspeto, saang magagandang bagay o moment mo siya nakakalala? Good times, ganyan, best things about you together or him as a brother, ganun. Ano kasi siya sa magkakapatid kasi siya yung tahimik tsaka introvert. And ano ko ba sasabihin? Ang hirap, no? Ito kasi yung pinaka-private na part ng kwento ng buhay ko eh. Yung about him na hindi ko naman ma-share in public. Pero alam mo yung siguro paano ko ba? Hirap i-explain. Siya kasi yung mas nangangailangan ng love. Yun. So, though ako naman talaga bilang ate, mapagmahal naman talaga ako, pero siya talaga yung mas nangangailangan ng pagmamahal. Kaya, lagi ako nandyan para sa kanya. At saka, nararamdaman ko din sa kanya yung lagi siyang concern for me. Lagi. Tsaka nung mga bata kami, kasi kami talaga yung dalawang magkasama mula nung pagkabata. So, lagi, talaga growing up, lagi kami magkausap, magkasama, tsaka pag natutulog kami sa gabi, alam mo yung, kakamutan kita after 5 minutes, ako naman, tatalikod ako, magkatabi kami matulog.
Para sa si David and Kayla, ganun kami. Sobrang magkatabi. Kahit ng mga high school na kayo, magkatabi pa rin kayo matulog. Yung, kamutan mo ako. Next, ako naman, ikaw. Tapos naghihilutan kami. Ganun kami ka-close. Ni Marius. So, oo. Di, tsaka sobrang tahimik niya, sobrang bait. Ay, hindi ko sinasabi, di mo bait yung mga kapatid. Tahimik lang kasi siya. Di ba, naalala mo yung kwento ko sa'yo, one time nakatira pa tayo sa Paco, tapos walang electric fan. Mayaman kasi siya, sobrang yaman, isa lang electric fan. So, nasa baba lang. So, sa kanila ako nakikitulog. Alam mo ba, may isang hapon, bigla siya kumatok. Tapos ang hina ng boses niya. Sabi niya, para may electric fan ka. Yung exhaust fan, inayos niya, ginawa niyang electric fan. Hindi siya masalita, pero ano siya, talagang may care siya sa'yo. At saka siya yung nag-alaga kay Jella, tsaka kay Kayla. Oo nga, mahilig siya hands-on talaga siya. Tapos nung si Kayla naman, talagang siya yung nagkakarga, nagpupuyat, papalit ng diaper. Kaya din naging madali sa akin yung pagiging mami ko kasi ako nag-work nun eh. So hindi ako hands-on sa mga ganun. Nag-alaga talaga siya. Siya talaga? Oo. Si mami din, baka sabihin, hindi siya nag-alaga. Pero ito kasi talagang araw-araw, i-check niya. Parang ginagawa niya ngayon kay Isaac. Siya din yung nag-aalaga. Na ngayon si Isaac malaki na rin, di ba? Pag-graduate na sa kanya. Dahil kung halimbawa, babalik kayo sa isang moment ng mga 10-year-old kayo or yung mga sinasabi mong gabi na magkatabi kayo, nagkakamutan kayo. Kung babalik ka doon at nakahiga kayo at magkatabi kayo that time, at may sasabihin ka sa kanya, ngayong nakita mo na yung future lahat, anong sasabihin mo sa kanya? Na gagawin ko yung lahat para maging masaya siya. Hindi ko hahayaan na malungkot siya or hindi ko hahayaan na kainin yung puso niya ng kalungkutan. Siguro dadalhin ko siya sa abroad. Gagawin ko ng paraan para makapag-abroad siya. Kung ano yung gusto niya, bibigay ko. Ganyan naman ako eh. Kahit wala na ako, basta maibigay ko lang sa mga mahal ko sa buhay. So parang bibigyan mo siya ng assurance that I will make him happy, oo. Na hindi niya mararanasan yung pait, yung lungkot. Ganon. Tapos sabi mo, next, kamutan mo na ako. Okay, yan. So, ito ko si Marius. Ogi yan, oo. Hindi lang kami magkapatid, klinash ko na to. Okay, ito next. This. What's the story behind? My gosh. Yan yung time na nagmo-model-model pa ako. Sobrang sakit ng paa ko dahil buong araw, akala nyo lang madali at nakangiti ako sa picture. Akala nyo lang parang ang saya-saya, di ba? Kasi naka-aura ka, naka-makeup ka, naka-smile ka. Ang hirap kaya mag-model-model kasi 6 to 8 hours ka nakatayo. Tapos magkano ang bayad sa'yo? Magkano pinakamalaking bayad na na-experience ko sa ganyan? Nag-start ako ng ganyan, 2K lang. Naging 2.5, naging 3K, hanggang sa naging 5K. Ganun siya nagre-range. Pero buong araw ka nakatayo with heels. Bawal ka umupo, maliban pag break time. Yun lang. Kaya ang sakit ng paa ko, tapos titiisin ko. Sakit. Minsan nagsi-CR ako para lang tanggalin yung shoes ko kasi hindi ko na talaga kaya. Hirap kumita ng pera, di ba? Bukod ba dito, te? Share mo ka, ano pa yung mga iba mong naging work nun? Bukod sa pagtutulak. Ang dami. Ang dami ko naging work lahat. Nag-modeling ako. Bukod sa dubbing, nagmo-modeling ako. Mga gosi-gosi. Tapos kumakanta, racket-racket. Ang dami din eh. Basta lahat papasukin ko. Alam nga lang sa pera, ganun. Having said that, ang dami mo nang pinasok. Oo. Napapagod ka na? Actually, oo. Alam mo yung feeling na parang gusto ko nang mag-stop mag-work. Gusto ko na lang, mag-vlog-vlog. Kasi yun, hilig ko, passion ko talaga. Hindi ko nararamdaman work. Yung alam mo yung gusto ko na lang na may ipon ako, kakain ako everyday, mag-around the world ako, mamamasyal ako. Yung gusto ko na sana yung ganun. Yung ayoko na nag-iisip na ano yung babayaran sa mga susunod na araw, ano yung gagawin sa mga susunod, sino yung next na magkakasakit, ano yung next na pag-iipunan ko. Ang dami. So parang, minsan nakakapagod na rin kasi at an early age, nag-work na ako. So parang, hanggang kailan? Naramdaman mo mag-isa ka ever? Alam mo, may mga times na nafe-feel kong mag-isa ako. Pero pag naiisip ko na may anak ako, doon ako parang okay. Muhugot. Oo. Huwag muna malungkot kasi may anak ka. If ever man na mawalan ka ng trabaho, wala nang tumanggap sa'yo, or wala ka ng pera, kampante kasi ako, te. Hindi ako takot. Kampante ako. Not dahil aasa ako sa anak ko, pero alam ko kasi na pag dumating man yung time na yun, hindi ako pababayaan. Oo. Hindi pababayaan. Alam mo yung kindness kasi ni Cara, bukod sa, alam ko na may lilibay niya ka after this, pero yung kindness kasi ni Cara, may extension. Naalala mo dati, pag nung mga college days, nakikwento ko yung dati sa vlog Lumalapit siya ng mga kanta-kanta. May isa kaming kakanta na bar. Oo. Parakit siya. Sasamahan ko siya para may kasama siya. Tapos order kami ng mga pagkain. Pag umorder, huwag mo kakainin. Hindi namin kakainin.
Kasi iti-take out. Dadamihan ko yung order para ma-take out. Oo. Tapos, dahil mas malapit yung bahay ko, una kami sa bahay, hahatiin ngayon. Oo. Para sa mga kapatid ko, para sa amin, tapos iti-take out niya para sa kanila. Tapos mag-jeep na kami doon, mag-jeep na siya doon sa Pabie. Kasi yung mahal mag-taxi. Correct. Ganun siya. Siguro alam mo totoo talaga yung kindness is contagious. Nakakahawa. Talaga? Kaya oo eh. Tingin ko malaking factor yung nakakasama ko siya. Siyempre by nature there, si mama bawal madaw. Pero mostly sa kanya, lagi ko naaalala yung sabi niya dati nung nagpapaputs. Puts pa lang yung kaya nun Oo. Tapos magtitip. Wala na tayong masyadong pera. Sabi ko, ganito na lang. Dito hayaan mo na, bigyan mo na. Hayaan natin silang kumita ng sobra. Minsan. Sa kanya ko yun nakuha. Oo. Kaya siguro binibras siya. So mamaya manilibras siya. Ganon. Grabe, may paano agad Oo, talagang. Okay, next. Okay. This. Namimiss ko si David nung bata pa siya. Yan yung pakalat-kalat siya sa stage. Kumakain lang ng fries. Sana mas nakarga ko siya na mas madalas. Yun yung regrets ko. Kinakarga ko naman siya noon, pero ngayon na lang kasi ako mas bumabawi sa kanya. Nung bata siya, parang ang dami kong gustong balikan. Kaya habang bata pa talaga yung anak mo, anuhin mo, itutok mo yung buong oras mo sa kanila. 100%, ganun. Ang dami kong moment na sana mas namasyal kami, mas marami akong time, mas lagi ko siyang kinakarga, yung mga ganun. Like, hindi ko kasi alam kasi yung mga anak ko, 4 yung paa eh. Anong pakiramdam nung unang beses na narinig ko siya umiyak nung pinanganak siya? Or shall I say, ano yung journey bago siya lumabas? Iba kasi dahil nung unang beses na, di ba kasi bata ako nung nagbuntis ako sa kanya, so hindi ako ready, emotionally, physically, lahat and mentally, hindi ako talaga ready. So hindi ko na-appreciate yung pag may umiyak. Hindi ko alam yung ganung feeling. Kasi nga nung una ko siyang kinarga, sabi nung nurse, padidein niyo po. Wala na ako alam sa ganun. Oo, papadidein po. Tapos ginanon ko siya, kinagat niya. Sabi ko, aray! Gamanan ako. Sabi ko, ang sakit! Ba't ka nangangagat? Yung pala, ganun pala talaga, sinusubsob niya yung dede mo. Sabi ko, ba't ganito ba talaga to? So, nasanay na ako na nagpapadede. Pero, alam mo noon, hindi ko talaga na-appreciate yung mga ganun. Kasi nga, wala pa siya sa isip ko. Parang hindi talaga ako ready nung dumating si David. Ano yung feeling mong moment, parang like na-realize mo, ang dami kong na-miss out na chances to be with this or magkaroon ng, alam mo yun, moment? Kasi alam ko nun eh, naging career-oriented ka talaga at some point. Aminin mo yan, natakot ka. Kasi parang feeling ko, nung buntis kasi ako kay David nung hindi ako nakapasok ng PBB, parang naiinis ako dahil parang ano ba yan, ba't ako nabuntis? Andito na yung career ko eh. Dapat ito na yun, ganyan. Andun ako sa level na hinahanap na ako ng director ng PBB. Na eventually, yung director dapat ng PBB noon, naging director ni David sa Pinoy Henyo. Ay, Direk Albert. Kaya nung nakita ko nung Direk Albert, sabi niya, ikaw yung hinahanap namin before. So parang nagtuloy ng journey, hindi ako yung anak ko na. Si David pala yung nasa tiyan ko, siya pala yung magutuloy. So parang ang galing ng twist ng di ba? Buhay. Ng sitwasyon. So nung time na yon, naiinis ako na hindi ko mai-continue yung career ko kasi may anak, tapos nagmo-model ako. So parang nahihiya ako noon na, shucks, pag nalaman nila may anak ako at a very young age. So, talagang hindi ko sinasabi si David doon. Sa family ko lang talaga sinasabi. Tayo, ganyan. Sa'yo nga, hindi pa, di ba? Oo. Hindi ko pa sinabi sa'yo eh. Ilang buwan. Oo, kasi hindi talaga ako ganun eh. Hindi ako ma-open up na tao. At hindi siya mukhang may anak. Oo, private talaga ako pagdating sa mga. Hindi ko alam, yun talaga ang pagkatao ko. So, hindi ako nag-open up. So ngayon, pati yun syempre sa modeling, nung time kasi na yun, parang may factor pa na pag may anak ka, hindi ka kukunin. So hindi ako masyado nagkikwento, ganyan. So yun, kaya hindi ko masyado na-enjoy yung pagiging nanay kasi nga, iba yung ko noon, career path ko nga. Pero looking back now, nakakapagsisi din kasi sana nagawa ko lahat ng yun. Kaya ngayon ako bawing-bawi. Oo. Yun. Kaya ang laki ng credit card mo sa Japan. Sa mga oo. Kaya sa mga dyan, sa mga nabuntis ng at a very young age, tapos ayaw nyo, ngayon nyo lang yan ayaw. Isipin nyo, pagdating ng panahon, baka magkaroon kayo ng regrets. So, samantalahin nyo na ngayon. Kasi ang dami dyan, di ba? Kumbaga, nagugusto lang na magkaanak pero hindi nangyayari. Ikaw, nagkataon lang na nauna. So, isipin mo agad na blessing to. Yun. Parang iba, lagi ko nga sinasabi sa kanya, sa una lang pala tayo mahirap, tignan mo ngayon. Ikaw pakalate siya sila, ako maasa pa lang na magkalaman yung mattress. Sabi, magkaanak ka, ilang taon na, di ba? Ikaw parang ka nagkaroon ng mga tropa di ba? Kaya nga. Nung sobra naman, nag-aagaw kayo sa charger, di ba? Di ba? So, ito yung next picture dyan. And this one. Si Kayla, same with her. Alam mo yung feeling na, kaya hindi ko din siya ma-out nun before. Kasi, same with David na parang, ito na naman. Bakit?
parang ito na naman yung paano na naman ako sa career, tapos, inis na naman, bakit? So, parang ano ba yan? Bakit ba? Yung gano'n na naman. So, hindi rin ako open tungkol sa kanya, sa ano lang, sa mga close friends na o tsaka family lang talaga. Kasi nga, dahil di rin talaga ako makwento about my personal life. Ayoko may follow-up question. Ayoko yung iniintriga ko na, ano yung ganyan? Diba, yung ang daming tanong, may sarili akong buhay eh. Gusto ko private lang yun. Yung part na yan ng buhay ko. So, hindi rin ako ma-share. So, marami ding moments na hindi ko din nagawa. Pero, si Marius kasi ang talagang hands-on kay Kayla. Oo. So, yun. Kaya ngayon din ako. Bumabawi. Pero feeling ko naman, to rephrase your sentence, no? Oo. Marami ka rin namang nagawa sa kanya, hindi lang labas in public. Hindi lang out. Oo. Totoo. Baka lang kasi na-miss out yung sagot niya. Yung hindi nagawa na in terms of yung diaper, yung pagkarga-karga. Parehas naman sila. Oo, yung gano'n, na hindi ako naging hands-on, na gusto ko sana mas madalas ko nakarga, yung na ayusan ko or nabilisan ko. Lately na lang yan Yung motherhood baga, yun. Pero syempre sa care, of course, meron akong care kasi nagpapakapuyat ako para mag-work. At saka, di ba, hindi naman ako naging pabaya talaga sa kanila. And lahat ng mga values, sinare ko talaga sa dalawang bata. Diyan sila mayaman. Lagi ko sila, kasi nga di ba, sabi sa Bible, tuturuan mo daw yung anak mo pagkagising habang kumakain, bago matulog. Ang ibig sabihin nun, minuto mong tuturuan yung mga anak mo. So, yun yung tumatak sa akin. Kaya lagi kong pinare-remind, kahit mukha na akong loro na paulit-ulit, dapat hindi kayo ganito dapat ganyan kayo, okay lang. Para masanay sila, yun. Doon ako hindi nagkulang. Doon. At doon naman sila mayaman. Naniniwala naman ako dyan. If you wanna say you're sorry to her now, what will you tell her? Alam mo, lagi ako nagsasorry sa kanya noon. Kasi 'di ba, parang binabash ako na bakit ngayon mo lang in-out, ba't ganyan, inano mo yung tinatago mo. Alam mo, mas judgmental pa kayo kasi sa sarili kong anak. Kasi siya, never niya akong ginudge. Never. Kahit nung time na sabi ko, ready ka na ba? Kasi lagi ako, 'di ba, lagi tayo nagre-ready kung alam mo yun, ready na ba? So nasabi ko sa kanya, sabi ko, ready ka na ba na pag nalaman ng mga tao, ganyan. Syempre magulo, babae ka, alam ko kasi yung kakayahan ni Kay kasi ang puso niya parang ako eh. So, kaya mo kaya? Si David kasi artista na siya. So, alam niya na kung paano mag-handle. Ito, hindi. So, gusto ko sana private lang siya. Kaso wala dahil lahat kami public na, mangyayari talaga. So, pag tinatanong ko na ready ka na ba, ganyan. Sabi ko, hindi ka ba galit sa akin? Hindi, mami ka, kasi naiintindihan ko naman eh. Ganon siya. Kaya, sabi ko, buti pa yung anak ko na hindi sila judgmental. Kasi alam naman niya yung nasa puso ko eh. Kaya, hindi naman ibig sabihin nun hindi ko siya mahal. So, it's just that, pinili lang na maging private nung mga time na yon. Pero syempre, gusto ko mag-sorry na sana pala, naging brave na lang ako. Kasi, tanggapin ko na lang lahat ng bash. So, talaga, ganun din naman pala eh. Diba, kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi naman sa yung mga tao eh. So, alam mo yun, yung ngayon, nakakahinga na ako ng maluwag, tapos na yun, anong gagawin ko? Wala naman ako magagawa kahit i-bash nyo ko. Diba, kahit sabihan nyo ako ng mga kung ano-ano, kahit ano yung mga kwentong dugtong-dugtong fabricate nila. Yes, ano naman gagawin at the end of the day, naisip ko na mamamatay tayo lahat. O ngayon, pag nagkamatayon tayong lahat, di naman kayo maghahatid sa akin sa hantungan. Mga anak ko din naman, pamilya ko din naman. Di naman din kayo magbabayad ng kabaong ko, ng kakainin namin, ng everything. So, at the end of the day, may kanya-kanya tayong buhay. So, dead man na lang ako. Hindi na nagbabasa ng mga comments. Bala na kayo, ganun. Life is short eh. Oo. And, Dako, Diyos ko, hindi lang nila alam, you've got beautiful kids. Sobra. Hindi, sabi ko kayo sa kanya mabubuting mga bata, yun yung ano niya, yun yung pwedeng reward niya kahit wala pa siyang bahay ngayon. Kasi yung inantay niya reward sa sarili niya, but having beautiful kids such as David and Kayla, iba. Oo, iba. Makikita mo, nangungupo, at saka hindi mararamot. Oo. Sinasamantala ko sa kanila. Tayo yung Gcash. Gcash. Hindi, ayan. Okay, next picture. Ito. Yan. Oh! Super payat ko dyan. Alam mo, ayan yung time na pinilit ko lang matapos sa pag-aaral kasi wala akong friends nung college. Walang lumalapit sa akin at nakikipagkaibigan. Hindi ko alam kung bakit. Minsan iniisip ko may mali ba sa akin. Meron nung time na yun. Hindi ko alam kasi tahimik lang ako. Pero sabi ko, ba't ganun? Yung parang yung mga normal na tao nilalapitan. Ako maputi naman ako. May itsura naman ako. Pero ba't parang mas ayaw nila sa akin? Kasi remember, nagsimula tayo, ayoko din sa'yo. Di ba lagi tayo kinikwento? Ayoko sa kanya kasi nai-intimidate ba sila? may ganun siyang ambience. Tapos, talaga? lagi siyang late.
pag dumarating siya, parang easy-breezy lang lahat sa kanya. Kasi may ambience kang ganun, na parang prima donna. Nung college, ayoko sa kanya. Talaga? Tahimik. Kaya alam mo, umuupo ako, nakahiwalay ako sa mga classmate namin. Hindi siya nakikipag-usap. Or sa gilid. Ang mindset ko lang nun, tatapusin ko lang yung pag-aaral para sa degree. Kasi nag-work naman ako. Yun na lang, di ba, nang walang friends na lumapit. Pero ano pala talaga, totoo yung saying na minsan kabaliktaran na naisip mo yung, tignan mo naman, umabot ng 70 years of friendship na. Ayoko talaga sa kanya. Ayoko talaga sa inyo. Tapos pinakain niya ako ng cheeseburger. Kinalbigan ko na siya. Kasi wala siyang friend. Totoo naman yun. Hindi siya nakikipagkaibigan. Tama no, hanggang sa huli. Alam mo ba, malapit lang sa akin nun, mga lalaki. Ayaw mo. Diba, gusto mo igawa kita ng assignment, gano'n. So ako naman, sige. Pero ang crucial din ng college days natin. Talagang gapang. Gapang. Yeah, exact word. Gapang talaga. Ultimo, naalala mo tayo sa jeep, kakandungan pa tayo. Kasi pag isa lang yung pamasahe. Correct. Pwede namang maupo ganyan. Pero naitawid yan. Okay, next picture. Forever kaaway. Frenemy. Laging galit. Lagi high blood. Natawa ko. Lagi magkaaway ni Mami. Lagi din naman kami nagbabate na parang wala nangyari. Ganon. Hands-on kasi yan sa akin. Nasobrahan naman. Oo. Thankful na lang siguro talaga ako. Dati inis na inis ako sa kanya. Sobrang higpit. Bawal lahat. Bawal mag-overnight. Bawal pag makikipag-date, kailangan kasama siya. Talaga? Oo. Diba magsisini? Andun siya sa sinihan. Ganong level, Kakain, andun din siya. Ganon. Tapos pag may mga friends, hindi pwede. Silang pumunta dito para sa'yo. Hindi ikaw ang lalabas para sa kanila. Ganon. Ganon siya ka-protective. So nabubuhisit ako kasi hindi ko ma-experience yung normal na buhay. Oo, na nagdadalaga. Oo. Teenage life. Oo. Pero looking back, siguro mga 80%, nare-realize ko din naman na may 80%? Oo. Kasi yung 20% dapat piniyagan niya ako. So, nare-realize ko din naman na kung hindi siya naging ganun, baka napariwara din ako. Kasi, syempre, hindi mo naman minsan maaano kung sino mamimit mo ng mga kaibigan And na-experience ko yun, na may mga namit akong kaibigan na inayaya akong gumimik, tapos may mga nagda-drugs, may mga nag-yosi, sobrang alcoholic. Sabi ko, parang hindi ito yung gusto ko. Sabi ko ganun. So, tumatak sa akin yung sinabi niya na mamili ka ng kaibigan, dapat good influence. So, ang ginawa ko nun, umiwas ako, as in, real quick, di ko na kinausap. Pag nag-aaya, okay, ayoko ng mga ganitong klaseng kaibigan, ganun. Kapag nag-uumpisa pa lang, tanggalin mo na agad para hindi ka mahawa. So, ayoko ng bad influence na friend. So, nakatulong yon na naging matatakotin ako sa pagpili ng mga taong nasa paligid ko at saka na alagaan yung sarili ko. Yun. So, hindi ako napariwara. Ganun. Kaya yung pagiging stricto niya, at some point, helpful din naman pala. I mean, you are always grateful naman sa ginawa niya. Sa pagpapalaki, alam ko naman yan. Pero kung meron siyang isang parenting style na hindi mo ipapasa sa mga anak mo, ano yun? Pagalitan ka niya kahit nasaan ka. Yung ayoko na napapahiya Ayoko nang ganun. Pagalitan mo na ako, nasa kwarto lang tayong dalawa, sigawan mo ko, sampalin mo ko, bugbugin mo ko, pero wag lang yung may ibang tao. Kasi minsan kasi hindi niya nakokontrol, sobrang galit niya kahit nasa labas kayo, pagalitan ka niya, yun yung ayoko lang. Naniniwala naman ako guys, kasi ako kahit ilang taon na ako sa kanila, pag kailangan niyang pagsabihan yung mga bata, talagang ini-exit niya sa akin. Ikakwarto ko. Ikakwarto. Ako na to ha? Dapat walang makakarinig. At partida, hindi pa yung sigaw, usap yun na mahinahon, pero hindi pa rin ako nakaharap. Tapos minsan, kahit gigil na siya, pinipigil niya yung gigil niya dahil may ibang tao. Pero patay kayo. Pag tayo na lang. Kung, diba, talagang nakita ko yun over the years. At kino-compliment ko siya doon. Tsaka never ko siyang nakitang, na musical. Sa dalawang bata. Hindi ko talaga over kaya the years. Hindi ko kaya. Sapok, hanggang galit lang siya, sampalin ko kayo. Na naging expression. Si mami kasi mabunga kaya. Combo. Pero cool yan, si tita. Sige, kung may parenting style naman si tita, naggagayahin mo, ano yun? Ang gagayahin ko is yung, bawal ka ginagawa ko naman na ngayon. Yung choose your friends, choose the people around you, maging humble ka lagi. Kasi pantay-pantay lang lahat ng tao. Huwag ka mamimili ng may ipin o wala, madungis o hindi madungis, ganun. Dapat ang tingin mo sa lahat pantay-pantay. Tapos, huwag kang mayabang. And yung, huwag kang mag-overnight sa ibang bahay kasi maraming pwedeng mangyari doon. Huwag kang makikitulog sa ibang bahay unless emergency na sobra-sobra. Yung tipong life and death. Kasi pag nag-start ka maki-overnight sa ibang bahay, bakit tutulog ka sa ibang bahay kung may sarili kang bahay?
'Diba? Kumbaga, yun lang, para sa akin lang naman yun. Ayokong anuhin yung iba. Syempre, parenting style naman to eh. Kumbaga, mag-bonding kayo, yes, pero huwag ka na matulog sa ibang bahay kasi maraming pwedeng mangyari. Paano pag pinasok na magnanakaw yun? Number 1, damay ka. Mag-aalala yung magulang mo. Totoo naman, pangalawa, sa bahay na yun, maraming pwedeng ibang taong pumunta. Sabihin natin sila safe, pero pag may dumating na iba, paano kung yung dumating na iba, BI or lasingin ka, lagi na ano yung ano mo, iniinom mo, ganyan. Diba? Tapos pangatlo, maraming pwedeng mangyari pag nag-over na sa iisang room kayo. Diba? Lalo na pagtropahan. Paano pag nagkabuntisan or kung ano man, diba? Or basta marami talagang pwede mangyari. So, may kama ka naman sa bahay ka na lang matulog. Diba? I-respect mo na lang yung bahay ng iba. Yun. Na wag kang papasok sa kwarto ng iba. Yun, oo. Sa akin lang naman yun Yung pala yung rules mo, ako laging pinapatulog sa inyo. Ay, hindi. Iba ka naman. Diba, tayo naman, ikaw naman parang kapatid na kita, nakatira ka na sa bahay. Hindi, ginidyo ko lang. Kasi lagi akong hinahanap, kakauwi ko lang, kailan ka babalik. Okay, ito. This. It's the story behind. Ay, ano to? Ay, awards. Isa lang to sa marami ko nakamit na awards. I'm so thankful. Dahil ang winish ko lang nun, bago ako mawala sa Love Radio, sabi ko, kahit isang award lang, bago ako mawala bilang DJ. Kasi hindi ko naman ina-expect na magiging DJ ulit ako eh. Kala ko nung nawala ako dun, wala na. Iba na yung career path ko. Hindi ko alam na magiging DJ ulit ako. So sabi ko, sana kahit isa lang, yun man lang. Tapos hindi ko naman in-expect na yung hiniling mo, sobra-sobra pala yung binigay. Sunod-sunod yung awards. So, may right timing din pala lahat ng bagay. Huwag kang mainip. Yeah. Laging wag kang maiinip. Feeling mo na-reach mo na yung gusto mong ma-reach in your, pagiging DJ career? Siguro sa pagiging DJ, hindi ako ganun kagaling. Ayokong purihin yung sarili ko. Siguro I must say lang na tumatak ako sa tao. Yun. Na nagustuhan nila ako, minahal nila ako, at na-appreciate nila ako. Doon ako thankful. So, may minumore ka pa bang nire-reach as a DJ? Okay na ako. Okay na ako. Ang dami na. Kulang na yung tukador mo doon. Pero ikaw, sa tingin mo sa'yo, ano yung greatest reward mo for you, sa buhay in general? Reward? Yung mga anak ko, yun yung greatest reward ko. Nabuti dumating. Tadan! Yan yung last day niya sa Love Radio. Ito yun! Nag-resign na siya tapos hindi naman ako umattend na Christmas party pero dahil sinabi niya na umattend ako dahil last day na nga niya yun, sinamahan ko siya dyan. So, umattend kami. And 20, Yan yung nag-resign siya ng 2018. So, during that time, after ng event na yan, hindi ko alam kung nalasing siya niyan. Parang nalasing kasi may wine doon. Sobrang dangon yan, ng moment na yan. Tapos naalala ko, talagang sinamahan ko siya sa journey niya yan, nang wala nakakaalam. Kasi nga, pag umalis ka na sa kabilang istasyon, hindi mo na pwede maging friend yung mga maiiwan doon. Hindi naman sinasabi verbally, hindi mo na pwede maging friend Hindi Pero parang gets mo na yun na iiwas ka na, ganyan. So ako yung naiwan kasi niyang time. So hindi ko pwedeng sabihin na kahit paano kinukomfort ko siya. So naging friend niya ako ng mga panahong yan. Lagi siyang umiiyak niyan. Lagi kaming lumalabas, kinukomfort ko siya. At talagang kaibigan ako ng mga time na nagpapayo ko sa kanya. Paulit-ulit ko sinasabi na may kapalit yan, may blessing yan, hindi mo lang nakikita sa ngayon, balang araw makikita mo. Yun, laging ganun. Kasi hurt na hurt talaga siya ng time na yan. Kasi peak ng karir niya yan Sobrang peak Tapos biglang mawawala. If there's 1 or 2 lessons na natutunan mo because of meeting him, ano yun? Alam mo kasi nung dumating siya sa buhay ko na akala ko pasensyosa akong tao pero nung dumating siya, mas pasensyosa pa pala ako. Sobra. Yung mga inaakala ko hindi ko kakayanin, kinaya ko lahat. Lahat, ang dami. Siyempre, hindi naman din lahat alam ng tao kung ano yung mga struggles ko ng mga panahon yan. Pero, yung mga panahon yan, 2016 to 2018, sobrang struggling ako niyan. Tsaka iba din yung attitude niya ng time na yan. Kasi, etong time lang na yan, malambot siya kasi, vulnerable. Oo, ganun. Pero, yung mga years na yun, parang hindi pa siya tuluyang lumalambot like now. So, hirap na hirap ako sa... Hindi ko alam kung paano ako makikisama sa kanya kasi iba yung ano niya. Basta iba. Alam naman din niya yun. Aminado naman siya dyan. Kung meron kayong araw together, any moment, any day, saan man or na gusto mong balikan, because of the feeling yung pakiramdam yung, I don't know, masaya, or what, ano yun, saan yun, at bakit yung moment na yun?
Nung ano, Ba't naiiyak ka? kainis ka kasi. Ba't naiiyak ka? Kala ko ba family kahinaan natin? Napunta tayo kay Papa Jackson. Ba yan? Yung pandemic. Yung pandemic. Dahil lumulusot siya sa bakod, di ba? Oh, sabay ba tayo? Nung pandemic kasi, yung nag-start na magbago siya. So, hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko alam, for some reason, biglang nag-iba ang lahat. Hindi ko alam kung in just one snap ba yun. Nagbago lahat. Hindi na siya yung dating bato. Basta ang dami ko naramdamang masaya sa puso. Effort, lahat. Minsan magpapadala pa yan random ng pagkain, flowers, ganun. Na hindi ko naranasan yun kasi before. So, sa kanya, na ang dami ko kasing bulit na sinangga para sa kanya eh. Magmula sa bashing ng fans, magmula sa panghahamak, magmula sa lahat. So, tapos yung ugali pa niya noon before. Kaya nung hirap explain, nung pandemic ko lang talaga nakitang lumambot siya. So, doon nag-start. Walang exact moment. Pero, nung time na yon, hindi ko alam pandemic yun, pero di ba dapat parang lahat nalulungkot? Pero yun yung time na happiest moment ko, nung pandemic. With him. With him. Tsaka mas marami kaming moments no na minsan dadaan na yun sa bahay. Kain tayong fries, ganun. Parang hirap pala ibalik. Ano ba yan? Ba't ako naiyak? Kaya nga eh. Well, change is constant. Hindi ko naman sinasabing salbahe siya ngayon. Baka ma-misinterpret Interpret. ako. Siguro namimiss ko lang talaga yung mga moment na yun. Yun. Kasi parang ang hirap ng mga moment nun, ang dami nagsastruggle, pero kami parang ang gaan namin. Parang ang gaan lahat. Basta sobrang okay. Yun. Siyempre, marami din naman nagbabago. So, having said that, ibabalik ka sa 7 taon. Ito, 8, 9, hindi ko alam yung exact years. Kikilalanin mo pa rin ba siya o papapasukin mo pa rin ba siya sa buhay mo? Sinabi mo mahirap, sinabi mo masaya, magaang, tapos mahirap ulit. Being with that situation, ayan ulit siya, si Papa Jack pa siya nun. Papapasukin mo ba siya sa buhay mo? Ang hirap naman ang tanong mo. Gusto mo to, di ba? Pinili mo ako mag-interview sa'yo, di ba? Sige, love or money. Yun na lang. Nung 2016 kasi, winiway ko kasi ngayon eh. Kasi parang 50-50 na naiisip ko na sana pala, pwedeng sana hindi ko na lang siya pinapasok ng 2016. Sana 2018 na lang, 2019. Pero pag iniisip ko naman yun, baka iba na yung takbo. Baka nag-iba na yung takbo, baka, alam mo yun, iba na yung buhay niya, iba din yung buhay ko. So kapag ganyan naisip ko, babalik ulit ako, iisipin ko ulit na, baka kahit struggled ako ng mga panahon yan, baka papasukin ko pa rin. Kahit mahirap. Yun. Ano yung thank you mo sa kanya? Ano ba to? May pa-goodbye? Mamimili ka lang. Sorry, thank you, and goodbye. Buti nga, naisip ko nga yung TLC eh. Gusto na alang namang sorry. Siyempre, di ka papaya. Sabi naman tong ano na to, pagpapaiyak na to. Thank you. Actually, nakapag-thank you na ako sa kanya. Di ba nung nag-vlog kami, sinabi ko naman yun sa kanya na una, thank you for changing. Tapos, thank you for being a friend. Kasi, mas kaibigan siya sa akin talaga. Thank you for taking care of me, and thank you for taking care also. Ito yung ba't ako naiyak? Sasabi ko na talaga natin. Uulit ka pala. Hindi na. Sinamantala mo na. Mahina ako ngayon. Simula ka pang bahay, kaya sinamantala ko ngayon to. For taking care of my family yun. Ano ba? Makakapatay talaga ako mamaya eh. Ilang saksak gagawin ko dito. Ayun. Hindi ko man alam kung anong road yung pupuntahan namin dalawa kasi hindi naman all the time masasabi ko na okay ang lahat. Ayoko din naman din magsinungaling na sa mga tao na magpapanggap na okay kahit hindi naman, or ayoko naman na sabihin masaya lagi. Syempre dumarating naman yung moments na hindi laging okay ang lahat, pero syempre thankful ako na nagkaroon pa rin naman ng carjack, and
yung mga tao na sumuporta sa amin, hindi ko naman matatawaran yun kasi para ako nagkaroon din ng second family sa mga supporters, di ba? Grabe naman kasi talaga yung kapit nila sa amin, di ba? Hindi lang yung basta supporters and fans, parang pamilya talaga yung turing nila sa amin eh. Thank you. Ito ang ating last picture. Tadan! Ano What's yan? this? Family is love. Best vacation ever ang Japan. Kaya kahit maganda, utang-utang ako sa credit card. Hindi ka nagsisisi. Hindi ako nagsisisi dahil yung money, kikitain ko yan. Pero yung moment na to, talagang nilaan ko talaga to and hiniling talaga yan ni Kayla. Last year pa lang sinasabi niya na, Mami ka, gusto ko ng snow. Sabi ko, sige, yun yung gift ko sa'yo. Yan, snow. Tapos, ayun, na magkakasama tayong lahat. Ang saya kasi ang tagal natin dyan. Oo. Kahit magulo, di ba? Oo. Kahit magulo, sobrang saya ko. What's the best thing about your family? Share mo sa kanila kung gaano kasaya kahit magulo. What's the best things? Alam mo, Kakaiba kasi ang hirap i-explain kasi Hindi ng sila pamilya normal, ko pero eh. masaya. Weird kasi kami, laging nagsisigawan, laging nag-aaway. Pero, alam mo yung ano, para magkakadugtong kasi yung mga bituka natin. Di ba? Parang hindi mapapaghiwalay kahit anong mangyari, kahit magkagulo-gulo. So, Kahit ang gulo-gulo. alam mo yung literal na sa hirap at sa ginhawa. Di ba nga sa Malaysia, sama-sama tayong kumain ng isang kanin tsaka ulam para Correct. makapagtipid. Ganon. True. Sobrang saya ko niyan. Lalo na napunta ko sa si Nini. Oo sa nga, Japan. abroad. Gustong-gusto ko nga sana din papuntahin sa ibang bansa si Mama at si Papa. Kasi syempre, gusto ko ibigay lahat sa kanila eh. Dahil hindi ko naman sila lagi makakasama. So gusto ko ibigay, kaso hindi nila kakayanin yung ganyang kalamig. Kasi nga, may opera lola ko, di ba? Si Papa naman, may pneumonia, ilang beses na. So, siguro sa tropical country ko sila dadalhin if ever. Oo So, nga. sobrang saya niyan. Ayan. So, bilang dahil last picture na to, ito quick lang, pero wag naman ako. This will be your last day on Earth. Ano ang parang sasabihin mo sa kanila? Isa-isay natin. Isa-isa? Yes, mabilisan lang. Oo. Grabe Sige. May paghabilin? Hindi naman, hoy. Hindi pwede, magbabridesmaid Sige, pa ako, sige. magagaw na nga. Ano lang naman to, thought bubble ko lang siya, di ba? Life is short, di ba? At least, pagdating ng panahon, pag 90,000 years old ka na, mapapanood to. Isa-isa. Okay, isa-isahin natin. Sige, unahin mo na ako. Last day mo na bukas. Ikaw? Sasabihin mo sa akin. Oo, wala ako sa picture, pero andyan ako sa picture. Ibibiling ko sa'yo. Oo. Kahit hindi naman bilin, grabe naman. Yung mga bilin, mga Siyempre, una ibibiling ko sa'yo, huwag mong pabayaan yung mga bata. anak ng Kasi baka. yung pamilya ko, si Marius, lahat, oo. Tapos, ang sasabihin ko sa'yo, ipapasa ko sa'yo yung haba ng patience ko. Kailangan matutunan mo yun, kailangan mo mag-training. Yun yung kailangan mong aralin kasi Hindi na nakakatuwa to. babaliktad ka ngayon sa hot seat. Gaganti ako sa'yo. Hindi, kailangan ko ituro yun sa'yo kasi alam ko na mabilis ka matrigger at saka mabilis na sumabog. So, gusto kong ipasa sa'yo yung haba ng patience kasi lagi mong isipin na ikaw din yung makikinabang. At saka plus yung factor na kapag hinayaan mong sumabog yung sarili mo, sino ba nasasaktan? Di ba ikaw? So, parang pinapahirapan mo yung puso mo. Ganon. Ikaw lang din yung mahihirapan, ikaw yung maiipit. So, learn to control your emotion. Huwag ka masyadong mag-cope. Wala ka bang habili na cash Sasabihin sa akin. Baka may habili. Hindi, oo. Ay, hindi. Ganon. Okay, noted. Tsaka pala, huwag masyadong sensitive. Hindi na ako valedictorian, di ba? Oo nga pala. First honorable mention na lang ako. Oo. Ang lagi mong isipin, kapag nasaktan ka, lagi mong ilagay yung sarili mo sa taong nagsabi nun o sa taong gumawa nun. Baka kaya niya nagawa yun o baka kaya niya nasabi yun. Yung benefit of the doubt lagi. Baka pag ako'y nasa kalagayan na ganito rin yung ganun. So, i-ano mo na mabuti sa utak mo. Aralin mo muna. Noted. Pero change my mind. Ayoko na palang mag-last date date. Kasi kahit magulo siya, tsaka masakit siya sa ulo, lagi ko ito sinasabi, siya lang nakakaintindi sa akin. Parang naging advantage yung walang paki-mode niya. Ganun. Pero pag nagkapaki siya, tapos ka. Pero hindi. Tuloy. Pero yan, noted. Thank you so much. Ipasa mo na nga. Ang hirap eh. Kaya nga. Pero I'm learning. Uy, sabi mo naman, nagpa-progress naman ako. Oo naman, nag-progress ka naman. Mayroon ng valedictorian sa sensitivity. Okay. Okay. Yung parang, same question. Okay, Isaac. Ano sasabihin mo sa kanya? Okay, Isaac, sana magsalita na siya. Kasi nakakapagod din makipag-usap ng Wala ka na pa. Pero feeling ko mabait na bata si Isaac Oo. kasi siya, thoughtful siya. Yun yung ugali ko na nakikita ko sa kanya. Lagi Nahawa siya may pasalubong. Si Nine. Yan, si Nine. Si Nine.
Si Nini. Last day mo today, so dapat. Sana marami siya maitanim na puno. Kasi Yung pangarap isdaan. niya, sana may palaisdaan na siya. Matupad yung pangarap niya. Si Nini kasi parang ako yan, siya yung breadwinner sa amin dati. Sana uminom siya lagi ng gamot kasi matigas din ulo niya. Oo nga. Ganun. O, ne ha. At si Tita Cathy. Si Mami, sana huwag siya laging galit din. Na konting nagagalit. Din, kailangan mag-enroll kayong dalawa sa Huwag mo kami gawing classmate. Ayoko. Control Star your- section ako. Ayoko. emotions and Ikaw din, classmate. anger management. Uy, grabe ka naman sa anger management. Si Mami. Oo, huwag kami Yun. classmate. Ibang level siya. Grabe ka naman. Ibang section. Ibang section. Oh, Yun. ito. Kay Jella. Sana yung mga, kasi medyo din si Jella, introvert din. So, sana yung mga feelings niya, mai-out niya sa mga tamang tao. Like, sa family, pwedeng gano'n. Sana wag siya matakot na ilabas yung mga nararamdaman niya. Sana, if ever man nawala ako, sana hoping na wag niya pa rin pabayaan yung pamilya. Yung buong pamilya. Kasi alam mo naman ako, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kung magmamahal ako, lahat kayo. So sana, wag niyang pabayaan isa-isa. Yun, mag-expect siguro ako dun sa kanya na mahalin niya equally lahat and ma-effortan niya pa rin. Sana wag siya makalimot. If ever man dumating yung time na, syempre, baka magkaasawa na rin siya or magkaroon siya ng sariling pamilya, don't forget to look back. Yun yung lagi kong gusto sabihin na lahat ng pinanggalingan mo at lahat ng pinagdaanan mo in the past, kahit ano pa yan, at lahat ng struggle mo, lagi mong lilingkunin para malaman mo kung ano yung hirap ngayon and para hindi ka makalimot sa nakaraan mo and sa family nagmahal din sa'yo. To Kayla. To Kayla, sana wag muna siya mag-boyfriend agad at nabilin ko na rin naman sa kanya kanina nung nagsundo ko sa school. Lagi kasi nag-uusap ng mga yan. Sinabi ko sa kanya na, Kay, kung mag-boyfriend ka, wag too early kasi magpapalit ka pa ng isip. So, hinay-hinay lang. At kung darating man sa time na hahanap ka ng lalaking mamahalin mo, sana piliin mo yung mas mahal ka kaysa sa mahal mo para hindi ka mahirapan at hindi ka masaktan. Oh. Yun. Sabi niya, ano yun, mami ka? Yung mas devoted sa akin? Sabi ko, ay, oo naman. Yun. Oo. Alam niya, nagigets niya. Sabi ko, oo, kasi ayoko masaktan ka. Sana wag siya masyadong kuripot. Kaya nang babaguhin ko sa kanya. Kayla. Kasi sobrang kuripot niyan eh. Hindi, nag-iimpok lang siya. Oo. Ayan. Eto, David. Kay David, sana wag ka naman masyadong galante. Baliktad naman. Diba? Sana wag ka masyadong all out kasi minsan kapag sobra-sobra kasi ito eh. Sobra-sobrang bait, sobra-sobrang bigay, sobra-sobra lahat. So dahil sobra-sobra siya magbigay, naaano siya, na anong tawag doon? To take advantage. Natitake advantage siya ng mga tao sa paligid niya. So sana matutunan niyang mamili ng mga taong magsistay din. Parang ako kasi yan eh. Mirror ko yan eh. Maging mapamili siya sa mga taong magsistay sa buhay niya at wag siya masyado maging marupok din. Kasi yan din ang weakness niya. Hindi ibig sabihin lahat na nagsasmile sa'yo, mabait sa'yo. Hindi ibig sabihin sinabihan kang gusto ka talaga. Huwag kang basta-basta maniniwala at kilalanin mo muna yung mga tao. Oh. Tsaka, siya naman, kampante naman kasi ako dahil alam ko hindi niya papabayaan yung pamilya. So, alam ko na yun, gets ko na yun. So, that's our Pika Story with Cara. Thank you! Ay, thank you so much din. Thank you for always sharing your life. Wow! Kaya nga. Oo. Alam mo, nauna mo na akong pinaiyak. Ito yung goal ko. Pag ikaw, di ba ang dami ko na na-interview sa podcast? Ikaw Oo. yung hindi pa. Lagi tayong magkasama. Di kami umabot sa Japan. Sabi ko, ang goal ko, papaiyakin kita. Pero ako Too pinaiyak late mo. na. Lalo na vulnerable, super vulnerable ko, inaabangan mo ako, di ba? Aabangan din kita. Parang, oo, Kaya malayo. nakawik. Pero hindi, thank you so much for sharing your stories dito sa Pick Your Story. Gusto ko talaga pag ikaw. Hindi lang dito, tsaka sa mga na-impart mo sa aming lahat, sa mga tao. Oh, more iyak, more. Akala lang nila ulaga ka, which is may pagka-ulaga ka talaga. Pero Bakit mas mas lamang. ulaga? Oo, mas ulaga ka talaga. Lutang ko laga lahat Oo, na. oo, parang wala lang. Pero people must know your heart. Wow. Alam mo, Mas yun, oo. Pag mag-isa kasi ako malalim talaga akong tao, Oo. di ba? Hindi lang halata. Oo. Kaya nga minsan pag tinatanong yung mga tao, bakit, ano ba, ang haba ng pasensya mo sa kanila or what, sa gulo? Kasi hindi naman nila nakikita yung what's behind it, di ba? Katulad niyan, di ba? So ayun, thank you so much. Thanks. Damihan mo pa yung pictures para marami pa akong content na pictures. Yes, thank you so much. At least nakaiyak ka, good exercise. Di yan umiiyak eh. Grabe naman. Mahirap siyang paiyakin. So ayun, maraming salamat. Magkakaments lang ako.
Yan lagi yung pag marupok magkakaments lang daw. Kaya nga, sinamantala mo ah. Kaya mga brand ng napkins, pasok, pwede pong short film. Oo nga, nananawagan po ako. Pakitagpo sila dito. Oo. Dahil pag may mens, ganito po kaganda ang kwento niya. So, ayun, maraming salamat and alam kong sikat na sikat ka na. I'm so proud. Wow. Grabe Saan na ka nila sikat. mahahabol bukod sa 424? Sa radyo po, 12 to 3 ng tanghali. Live ako lagi sa Facebook, Energy FM 106.7. Pwede nyo rin pakinggan. And of course, sa mga vlogs, ayan, subscribe nyo na ako. Ayan, oo. And syempre ako po, meron pa naman akong pa 1,000 viewers. I-follow niyo po ako sa aking mga social media accounts on Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Almira Sheila. Ayan. And again, thank you so much. Thank you so much, te. Uy, thank you nga pala. Dahil Ayun dito nga. tayo nag-shoot. Sa Nanay Polaris. AC, Kuya Junie, thank you so much. Oo. Dahil dito kami nag-shoot sa Polaris Sky Lounge. Yan. Malapit lang po ito sa bahay namin. Ito Nasa yung rooftop kanto. nila. Pwede nyo pong bisitahin. Mag-wine-wine kayo Uy, dito. masarap sisig dito. Pag hindi masarap, pabayaran niya sa Actually, akin. lahat ng pagkain dito masarap. So, may beer, wine, and everything. So, ayan. Punta Tsaka lang kayo laging dito. warm nila, no? Ang warm nila sa atin. Oo, salamat sa pagpapahiram ng place na to. Oo, at napanaginipan ko pagpaparkingin na nila. Oo. Dito to sa Life Building. Life sa Building. Shaw Boulevard. Pumunta po kayo, rooftop. Ang sarap kung gusto niyo po mag-chill. Thank you po ulit, Miss AC and Sir Junie. Ayan. So again, maraming salamat po. Thanks, te. And this is Thanks for joining us. Bye! Bye!